At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hi, I'm Jamie Derama Hi, I'm Dwayne Jerome Natividad from San Bartolome de Religious Parish. I am member of Lectors and Commentators and SOCO. Ako naman, galing ako ng MOAS, Ministry of Altar Server. So, pares kaming Legion of Men. Galing siya ng UIM, so Parish Youth Ministry. Tapos, nung time na yon, parang nakikita-kita ko pa lang siya. So, nung hindi ko iniisip na magiging kami. So, that time, parang wala lang, nakikita lang, parang wala namang, yung tamang usap lang, tamang kita lang, ganyan, kasama yung ibang kaibigan namin dito sa simbahan. Tapos, pumasok yung prex. That time kasi, since member ako ng Lectors and Commentators, tapos siya is member ng Ministry of Altar Servers, parang encourage kami as servers na mag-prex muna as part of our renewal sa service namin as lector and prex. So doon, nag-group kami sa isang table kasi yun yung puro bata, puro PYM, MOAS, basta mga youth kasama namin sa table. Tapos, hindi ko din naisip na magiging kami, or wala talaga kasi mas bata siya sa akin. So parang, wala sinagot ko na magkakaroon kami ng connection. Tapos yung friends, nagkaroon ng mga succeeding seminar. After kasi 3 days kasi yung prex eh. So after 3 days, nagkakaroon na every Sunday na session. So, parang during that time, parang dun kami nagkaka-chat kasi walang pumupunta ng seminar or nung session. So, chat namin sila Paulo, yung mga kasama namin sa prex. So, yun din, chinat ko din siya, tapos doon nag-start na mag-usap kami, na parang hindi namin napapansin na humahaba na yung usap namin, tapos hindi na tungkol sa prex yung pinag-usapan na ngayon. Tapos, alam ko, nag-stop siya for ilang weeks. Kasi parang busy sa school, na busy sa... Ako kasi nag-work na ako that time. So, parang, nag-stop siya. Tapos, nagkaroon ulit kami ng connection, magpapaklase na. Kasi, kabaliktaran naman, sila naman yung need i-follow up. So, ako yung nag-follow up naman sa kanila. So, doon ulit, nag-start ulit yung usapan, nag-start ulit yung pag-chat namin. Hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na siya. Yung panliligaw, parang hindi siya directly na sinabi ko na manliligaw ako. Parang tumagal yung pagkukwentuhan namin hanggang parang doon na nag-start na nagsasabay kami umuwi kasi nalaman ko na taga Mandalo yung work niya, tapos yung school ko Mandaluyong din. So may chance na magkasama kami sabay umuwi. So yun, doon umikot lahat. Tapos naging kami December 22, 2017. Tapos nung time din kasi na yon, parang si Jane kasi parang hindi niya na totally iniisip na magkakaroon siya ng jowa kasi yung mama niya
malapit na siyang ipasok sa kumbento. Kasi nga parang Malapit niya na daw ako ipanapon. yun, malapit na siyang iparapon. Wala akong jowa kasi basta parang nagkaano na sila na tatanong dalaga ka ba? Pero parang since that time, walang dumadating na parang someone or walang nagpaparamdam. Yung sinabi ng pangliligaw, naging official siya. Pumunta siya sa bahay. Kinakabahan daw siya nun kasi first time niya, yung habang nanliligaw pa lang, dadali na siya sa bahay. Para ipapakilala na, nanliligaw ko. Nung time din na yun, parang hindi ako totally tanggap ng mama ni Jamie kasi nga sa age 5 years yung agwat namin. Hindi siya ganun kalayo, pero syempre yung difference kasi na nag-work na siya tas ako nag-e-school pa na college, so tsaka yung experience niya na tagal na siya nag-work so yun, kaya parang habang liniligawan ko siya tsaka hanggang nung naging kami, hindi ako agad na tanggap. Nung naging kami, lagi kong pinagdadasal na sana siya na. Sabi ko kay Lord na sana si Jamie na kasi ayoko na maghanap ng iba. So, tumagal, umabot kami na 2 years, 3 kasi madalas 2 years lang yung tinatagal ng relationship ko. So, first time ko kay Jamie na umabot kami ng ganitong as in 7 years. Tapos ngayon, engaged na kami. Ako naman, yung sa point of before maging kami, parang lagi ako nagdadasal noon. Kasi nga parang, hindi ko alam kung kung para saan na ba ako. Parang dami na nagsasabi sa akin, mag-search in ka na, mag-research ka na, baka pang madre ka talaga, hindi ka pang may jowa. Pero pinagdadasal ko kayo na sabi ko, kung may bibigay ka sa akin sa buhay ko, gusto ko sana yung mabait, walang bisyo, magalang sa magulang, tsaka yun, malapit sa'yo. Para, tas bonus mo na Lord yung wapo, tsaka mas matangkad sa akin yun. Tapos, sabi ko, pero if ever na hindi yun yung will mo for me, bigyan mo ko ng courage to face kung ano ba yung will mo for me. Thankful ako, sobrang thankful ako kasi parang answered prayer siya. Kasi parang sa kanya lahat ng pinagdasal ko na parang nasa kanya lahat ng pinagdasal ko ba na mabait, nag-serve sa simbahan. Yun nga lang, sabi ko, gagaya nga ng sabi niya, hindi ganun ka-perfect yung start namin. Kasi, syempre, 5 years yung agwat namin. So, kumbaga parang ako, malapit na ako dun sa marriage age siya, nag-aaral pa lang siya. But then, tapos niya pa lang yung pag-aaral niya. Na-prove niya naman yung pagpili ko sa kanya. Kasi ngayon, nakapunta na siya sa bahay Willie, tapos nakausap niya na si Mama Willie. Parang kumbaga parang yung dating kumbaga gap na parang hindi sila magkakasunod, okay naman. Para sa akin, sobrang laking bagay ni Jamie na pumasok siya sa buhay ko. Habang tumatagal daw kasi yung relationship, mas habang nagiging komportable kayo sa isa't isa, parang nawawala yung fire nyo sa isang relationship. So, nagiging bond. Ganun. So, may chance na maghiwalay. Pero hindi ko siya naramdaman hanggang ngayon na matagal na kami. Kahit hindi naman kami laging magkasama, hindi kami lagi nag-uusap. Pero alam mo yun, siguro pag mahal mo talaga yung isang tao, kahit malayo siya, kahit nasan siya, mahal mo siya. Pag si Lord
yung center nyo talaga na kahit anong mangyari, kahit sobrang laki ng problema, stress sa bawat isa, kunyari may problema ako sa sarili ko, tapos may problema din siya sa sarili niya na hindi niya alam kung paano sabihin. Pero kapag si Lord yung center, no, at kahit anong mangyaring dadasal kayo para sa Kanya, parang hindi niya kayo pag-iwalay kahit anong problema. Parang pag nagka-away kasi kami, parang in-encourage namin na hinahon muna bago ka magsalita. So, yun. Parang na-apply din namin yun sa mga personal, mga kausap namin na bago kami mag-comment or bago kami magsalita or sa iba ng hihinahon muna, papababain muna yun. And also, siguro nakatulong din na parang when we're uncomfortable, parang feel namin na hindi kami, parang, alam mo yun, hindi mapakali yung pakaramdam mo, parang feeling mo may something na parang may nagawa ko or something na parang gusto mo siyang sabihin or i-confess. Pag hindi panatag yung loob mo, parang siya mismo or ako, mas madalas siya nag-encourage na gusto mo punta tayo ng confession, open na may open na simbahan ng ganitong oras. Sige, schedule tayo. Madalas, most of the time, yun yung parang ginagawa na pagka one of us feels na parang I'm not comfortable anymore, parang hindi ako mabigat yung pakaramdam ko. We go to lead us not into temptation. I think, nung una itong binigay sa amin actually, parang sabi ko, sobrang bigat naman ng temptation. Kasi parang, wala naman atang relasyon na, or wala naman atang na hindi nagkakasala. Especially when you're in a relationship. Parang ang daming pwedeng mangyari. Or ang daming pwedeng dumating sa buhay nyo as a couple and as an individual na magkakasala. Before, I was so insecure kasi nga, mas matanda ako sa kanya. So, nasabi ko lagi, paano pagka merong mas bata, mas maganda, mas magaling, mas mabait? Sabi niya sa akin agad, hindi niya ako binola. Sabi niya, meron naman talagang ganun. Wala namang, hindi naman ikaw perfect, pero ikaw yung pinipili ko. Parang ganun. So, sa akin din, parang may time na darating na minsan yung wala sa kanya, makikita mo sa iba or may mamimit kang ibang person. Pero parang laging yung pinagdadasal ni Lord na Lord, kung itong taong to, pinadala mo lang sa buhay ko para i-challenge yung relationship ko. Lord, bigyan mo ko ng way para ma-realize kung ano ba yung gusto mo for me. Kung siya ba yung sisira sa amin or kung siya ba yung dapat para sa akin, bigyan mo kami ng lakas. But if not, Lord, bigyan mo kami pareho ni Dwayne ng courage na malampasan yung mga ganitong pagkakataon. Parang i-bless mo yung relationship. Siguro, part na din yun ng test sa relationship na may papadatingin talaga sa buhay mo na parang tingin mo na, ay, mas okay to, parang ganun. Pero, lagi kong iniisip, lagi kong pinagdadasal mo. Liwanagin mo yung isip. Parang bigyan mo ako ng lakas to face this challenge na hindi piliin or hindi magloko sa relationship. Kumbaga parang, ayun, every time na pinagdadasal ko, parang right after, nare-realize ko yung ang dami-dami namin magandang, alam mo yun, ang dami-dami kong pinagdasal kay Lord na nasa Kanya. Though we're not perfect,
parang may mga ibang tao na nagsabi sa amin na dapat kasi ganito si Dwayne, dapat kasi ganito si Dwayne. Parang minsan kasi matadala ko ng ganito. Wala eh, parang mas lalo ko siyang minamahal after yung trial na yun. Kasi parang bumabalik sa akin yung magagandang ginawa niya. Tama naman talaga yung sinabi niya na kapag nagtatanong siya sa akin na ito, maganda to, ito, mas matalino. Lagi ko talaga sinasabi sa kanya na lagi or maraming ganun na mas angat sa'yo pero mas pinipili kita kasi hindi sila ikaw. Bakit ko, bakit ko sila pipili kung hindi naman nila kayang gawin yung pagmamahal na binibigay niya sa akin? Pag magkaaway kasi kayo, masama yung loob mo, lagi mo maiisip yung bad things. Pero pag after mong pagdasal yung challenge mo sa buhay, maiisip ko o ma-realize, ang dami, parang sobrang blessed ko sa tao. Na parang kahit sino yung dumating, kahit gano'n pa siya kagwapo, gano'n pa siya kabait, gano'n pa siya, kumbaga parang yung mga qualities na ipinagdadasal ko din kayo, na hinahanap ko din sa isang tao. Siguro, hindi niya mahigitan yung love na nag-feel ko for him. Siyempre, sa araw-araw, hindi mo naman laging mahal yung isang tao. Pero lagi mo siyang pinipili. Bad trip kami sa isa't isa. Inisip lang namin, emotions lang namin to for that day. Parang hindi namin siya tinatanim na kaya ko nagagalit sa kanya kasi hindi ko na siya mahal. Parang nadadamay lang siya sa inis ko for that day. Pinag-pray ko na pag nakilala ko yung tao na yun, ako din yung tamang tao. Ako, answered prayer ko si Jamie. Sa kanila lahat. Kasi pinagdasal ko din na sana yung magiging next na girlfriend ko, siya na rin yung dadaling ko sa dambana. Always kong pinagdadasal ko. At sakto nung pinagdasal ko yun is dumating si Jamie. Lagi ako nasa likod. Yun lang.